Good morning, ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, magandang araw po sa inyo. Nagkakasisiyan na dyan sa Senado dahil sa ginagawa ni Chis Escudero at ginagalit niya yung napakaraming grupo, lalo na po yung mga kabataan, at susugurin siya dyan sa Senado simula po bukas, no? June 9, 10, 11, tatlong araw po yan na events para tutulan itong pagdidelay ni Chis Escudero na tila naging tuta na ng kampon ng mga Duterte. Dinelay. Lahat na lang ng tao nagsasabi na mali yung ginawa ni Chis Escudero, pero naninindigan pa rin siya na tama yung ginawa niya. Aba, hindi pwede yan. Hindi uubra yan. Anong nangyari kay Chis Escudero? Bakit tila naging tuta na ito? Ano yung kondisyon na hiningi sa kanya? Dahil kung matatandaan ninyo, di ba nanligaw yan sa kampo ng mga digong, sa kampo ng mga Duterte? Yung sa Duterte Black, sinabi ni Bato, binulgar mismo ni Bato na nakipag-usap sa kanila yan. At ang intention, makakuha pa rin ng boto para sa kanyang Senate presidency. Kasi matunog na mapapalitan siya ni Tito Sotto. Posible kaya na isa sa mga kondisyones na ibinigay ng kampo ni Digong ay, sige, iboboto ka namin bilang Senate President, pero itigil mo yung impeachment trial na yan. Or i-delay mo yan, idadaan natin sa technicalities para hindi na umusad yung impeachment trial na yan. O, nakatikim siya kay Tito Sotto dito. Si Kiko Pangilinan naglabas din ng statement, no? Sige, dito muna tayo kay Tito Sotto. Ang number one contender ni Chis Escudero sa pagka-presidente ng Senado. Sotto, sinisisi si Escudero sa pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara. Totoo, siya naman talaga, wala nang iba. At ano ang ibig sabihin ng pagkaantala? Idadaan sa technicalities, madi-dismiss yung impeachment trial, impeachment case ni Sara Duterte. In fact, di ba, ilang resolusyon na, ilang version na ng resolusyon ang kanilang sinicirculate dyan sa Senado para tuluyan ng ma-dismiss yung impeachment trial na yan. Itinuturo ni Senator-elect Tito Sotto III si Senate President Chis Escudero bilang dahilan ng pagkaantala ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin ninyo, pamumulitika pa rin ba to? Namumulitika pa rin dito si Chis Escudero, si Tito Sotto kay Chis Escudero? Mukhang hindi na. Hindi lang naman si Tito Sotto, ganyan yung sentimiento. Napakarami ka-Coffee Pilipino, ganyan ang sentimiento. Kasalanan ni Chis Escudero yan. From the very beginning. Siya talaga yung nagde-delay niyan. Simula ng pinasa ng House of Representatives dyan sa Senado, pinabayaan na ni Chis Escudero yan. Hindi na umusad yan. Tinengga na yan. Lalo na ngayon. Kinakailangan niya ng boto ng Duterte Black para manatili siya sa pwesto bilang isang Senate President. Mas lalong ititenga yung impeachment case na yan ni Sara Duterte. Kaya hindi nakapagtataka na susugurin siya ng mga estudyante, susugurin siya ng kabataan at ng ilang grupo dyan sa Senado simula bukas. Bagamat mapayapa ito, ka-Coffee, ang magiging pagkilos ng ilang grupo. 3 araw po yan para i-call out, kalampagin si Chis Escudero sa kanyang ginagawa. Ano yung pinupunto dito ni Tito Sotto? Bakit sinasabi niya na si Chis Escudero ang may kasalanan dyan? And ako naniniwala ko sa statement niya dito. Sinabi ni Sotto sa isang panayam na dapat umano ay naipasa agad ni Escudero sa Senate Committee on Rules ang Articles of Impeachment sa mismong araw ng pagtanggap nito. Kailan pa ba yan? February? Basic yan eh. Or, ano to? Either hindi alam ni Chis Escudero yung protocol o yung proseso, which is nakakahiya dahil siya ang Senate President, hindi niya alam yan. Or, number 2, sinadya niya talaga na wag ipasa yung Articles of Impeachment na yan dito sa sinasabi ni Tito Sotto na Senate Committee on Rules para ma-delay. Tinengga, inupuan. Naku po, malaking kasalanan itong ginagawa ni Chis Escudero. And even si Heart Evangelista nga, kinakalampag na, please, kausapin mo naman si Chis Escudero dahil malinaw na mali yung ginagawa niya dito sa pagtenga, pagtitig at hindi pag-usad ng impeachment case ni Sara Duterte. Sabi ni Tito Sotto, ang dapat ginawa ng leadership ng Senado, ni-refer sa floor, dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So February 5, 4 PM nila natanggap. 7 PM sila nag-adjourn. They had 3 hours.
You all need to do is 15 seconds to refer it to the committee. Sabi ni Tito Sotto. Correct. May punto siya dyan. Napakadali lang. 15 seconds. I-refer lang yan. Pwede. The usual. Tulad ng napapakinggan natin, napapanood natin dyan sa session, sa plenary, dyan sa Senado. May isang dokumento tayong natanggap and we would like to refer this document to the Senate Committee on Rules. Ilang seconds lang yun? 7 seconds lang yan. Kung sino mag-agree, sige. Kung sino magdi-disagree, bakit? Pagdebatehan ninyo yan. At pag may conflict, tulad ng sinasabi at ginagawa dyan sa Senado, pagbotohan ninyo. Di ba? Malinaw naman yan Sa ngayon, hindi pa nire-refer. Nasa kamay pa rin ng Senate President. Si Tito Sotto nagsasabi niyan. Si Tito Sotto, batikan na yan dyan sa Senado. Ilang dekada na yan ang dyan sa Senado. Pinakamatagal na naging senador na Pilipino. Alam niya yung proseso dyan, alam niya yung protocol yan. Dating Senate President yan. At ang pinupuna niya dyan, yung ginawa ni Chis Escudero na tinengga niya sa opisina niya, itong Articles of Impeachment na pinasa ng House of Representatives, na dapat wala yan sa kanya. Dapat na forward na yan sa Senate Committee on Rules. Tinan mo, ngayon lang natin nalalaman yan. Ngayon lang umiingay yan. Natenga pala yan. Dinadaan talaga sa technicalities. And then ngayon, ang idadahilan nila, wala na tayong oras. Kapos na tayo sa oras, kaya hindi na pwede natin dinggin, i-dismiss na lang natin yung Articles of Impeachment kasi wala na tayong oras. At hindi rin pwedeng tumawid sa 20th Congress. Malinaw na dinidiskartehan talaga nila. Pinapatay nila yung oras, sinusulog nila yung oras para hindi managot si Sara Duterte. Ano to? Cheese. Sa ngayon, hindi pa nire-refer. Anong petsa na? June 9. June 9 ba ngayon? June 8. Hindi nyo pa rin nire-refer? Anong balak nyo dyan? Nagkalumot na yan, nagkaugat na yan dyan sa opisina ni Chis Escudero na hindi man lang nagagalaw yan. Nasa kamay pa rin ni Senate President. And as I said, the Senate President is just the presiding officer. He is not the Senate. Hirit pa nito. Correct! May punto si dyan. Si Sotto dyan. Isa lang din ang boto mo. Kapag nagbotohan kayo ng kapwa mga senador mo, pare-parehas kayo. Tagi-isang boto kayo. Presiding officer lang siya. Tama. Hindi pa rin siya ang masusunod dyan. Ang mga senador ang masusunod dyan. Kaya bawat may mga issue, dapat pinagbobotohan sa plenaryo at pinag-uusapan. Bagamat presiding officer lang siya, ang problema kasi minsan inaabuso yung kapangyarihan. Lumalabis-labis sa pagiging presiding officer. In fact, ito, tinulugan pala yung Articles of Impeachment. Nasa opisina lang ni Chis Escudero na dapat wala sa kanya. Nasa Committee on Rules yan. Binigyan din ni Sotto na kung di maaksyonan agad ay posibleng hindi na umusad ang proseso at mamatay na lamang ang kaso sa 19th Congress. Pero hindi pwedeng matenga at mamatayan dyan sa 19th Congress. Marami ng mga universities, mga law professors nagsasalita, Ateneo, UP, at napakarami pang iba. Iisa yung kanilang sinasabi. Dapat umusad dyan yung Articles of Impeachment na yan. Dapat umusad yung trial na yan. At pwedeng mag-crossover yan sa 20th Congress as long as na pag-uusapan at pagdidesisyonan yan sa plenaryo. May session pa naman sila Hindi pa naman mag-a-adjourn yan yung Senado di ba mag-motion sa plenaryo at pagbotohan ninyo. Pagdesisyonan ninyo kung dapat bang tumawid ng 20th Congress itong kaso ni Sara Duterte. Pagbotohan ninyo. Kung majority ang magsasabi na oo, di tatawid yan. Kung hindi, wala na. Wala tayong pag-asa dyan. Dinaanan nila sa technicalities. Nabura na lang itong mga kasalanan ni Sara Duterte. Pero hindi pwede. Sobra namang pang-aabuso yan. Kaya makakalampag siya dyan. Si Kiko Pangilinan nagsalita na rin ka-coffee. Ito yung mga incoming senators Si Lacson, malinaw din naman ang stand ni Lacson dyan at ng napakarami pang mga senador. Hindi pwedeng i-dismiss yan nang hindi pa tayo nagko-convene as an impeachment trial court, di ba? Kasi dalawa lang naman ang decision dyan acquittal or conviction. I-acquit siya, absuelto siya, conviction, matanggal siya sa pwesto. Dalawa lang yan, hindi di-dismiss. Ano yan? Hindi nyo pa nga dininig, di-dismiss yun agad At hindi ito usapin ng discretion ng mga senador, kundi mandato ito.
Hindi yan dahil kung gusto mo o hindi, kundi mandato ito ng ating saligang batas ng konstitusyon. Kailangan ninyong dinggin yung impeachment na yan. Malinaw na malinaw sa ating saligang batas, pero nakakatawa lang dahil nililihis-lihisan ito ng Duterte Black at ni Chis Escudero. Basahin natin ka-coffee itong statement ni Kiko Pangilinan patungkol po sa usapin ng impeachment. Sa usapin ng kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court ayon sa konstitusyon, with all due respect sa mga senador, sabi ni Kiko Pangilinan sa oras na matanggap ng Senado ang complaint, ang utos ng saligang batas ay proceed with trial at hindi proceed with dismissal. Bato! Labas mo tapang mo dyan. Sabi niya, nagre-research din daw siya. Asan yung research mo? Yabang ni Bato no? Nagre-research daw siya. Ito, i-cite mo. Ano yung reference mo? Anong provision, anong articles ng konstitusyon ang tinutukoy mo? Dahil malinaw ito, sinasabi ni Kiko Pangilinan na utos ng ating konstitusyon o ng saligang batas, utos to hindi ito dahil gusto mo o hindi, kundi mandato. Proceed with trial. Proceed with trial. Magkakaroon ng pagdinig. Hindi proceed with dismissal. O i-dismiss na lang yan agad-agad ng hindi dinidinig. Malinaw na malinaw yan. Usapol ka dyan. Yan, may ebidensya. May sinasite si Kiko Pangilinan dyan. Acquittal o conviction lang ang maaaring pagpilian ng pasya ng mga senador bilang mga hukom. Yan yung sinasabi natin kanina. Sakto Either ma-acquit, ibig sabihin, ma-absuelto siya sa mga kasalanan niya, mananatili siya sa kanyang pwesto bilang vice-presidente, kasi hindi bang criminal case yan? Or ma-convict. Pag once na ma-convict naman siya, hindi naman siya makukulong, di ba? Pero matatanggal siya sa kanyang pwesto bilang vice-presidente at ang kaparusahan, hindi na siya makakatakbo sa kahit na anuman pong posisyon sa gobyerno. Acquittal or conviction. Yun lang yun. Hindi dismissal ba to? Kung walang sapat na ebidensya, sabi ni Kiko Pangilinan, kung walang sapat na ebidensya sa trial, dapat acquittal. Conviction naman kung sapat ang ebidensya. Very clear. Malinaw naman yan. Hindi ko alam kung ano pinag-uugutan ni Bato dyan. Saan galing yung kanyang research? Kasi pinagyayabang niya na meron daw siyang research. Ano yung batayan ng research na yan? Iyabang no? May research ako dyan. Nasaan yung research mo dyan? Nag-initiate pa ng resolusyon. Nakakatawa talaga ito. May mga pagkilos ka-coffee na magaganap bukas. Check ko lang kung ano yung sets of activities nila dyan. Nakita ko ito kanina May mga grupo ka-coffee na magmamarcha papunta dyan sa Senado para kalampagin po itong Senado dahil sa ginagawa nila. Dinelay hanggang tuluyan ng mabura. Plano nilang mabura. Kala nila hindi sila matututulan. Several groups will take to the streets on June 9 to 11. June 9, 10, 11. So 3 days po yan. Nasa kalsada ang several na grupo to urge senators to convene the impeachment court. Ang nagpipigil lang naman dyan, nagdidelay na i-convene yung impeachment court na yan ay si Chis Escudero. Diba? Siya ang problema dyan So dapat itong mga senador magkasundo na yung mga incumbent dahil may kapangyarihan naman kayo dyan Akbayan Party List and Tindig Pilipinas have organized a series of events starting June 9. Lunes po yan, with a march from the Film Center to the gates of the Senate dyan po sa Pasay. May marcha. June 9 po yan sa Film Center papunta pong Pasay. Inaasahan po na 3,000 individuals are expected to attend, said Tindig Pilipinas co-founder Francis Kiko Aquino D. Marami po kaming natatanggap na question na papaano makilahok from people na unaffiliated or from other groups na hindi po namin usually nakakausap, sabi ni D. Bagong alyansang Makabayan ay nagpaplano din po ng marcha sa Senado sa June 11 naman po yan, as a reminder that, and I quote, "The people are closely watching their last session days and continue to clamor for truth, accountability, and justice." Sa statement po, sinabi ng bayan, members will join a June 10 vigil and that its chapters from areas near Metro Manila will join the June 11 march.
Yan, pagdasal na ka-coffee. Ipagdasal si Chis Escudero na mauntog man lang, di ba? Gawin ang tama. Kasi hindi ito usapin ng ayaw ko o hindi. Kundi utos ito, mandato ito ng konstitusyon na ito yung dapat mong gawin. Huwag mo nang lusutan, di ba? Umiiwas ka pa lumulusot ka pa Huwag ganun, Chis Escudero. Maraming umaasa diyan sa impeachment case na yan. Regardless kung ano magiging desisyon yan, conviction or acquittal, gawin ninyo yung trabaho ninyo. Or else, ito ang dapat mong expect. Kakalampagin ka diyan sa Senado. At huwag kang maging patuta, huwag maging tuta ng mga Duterte para lang sa Senate presidency. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.